بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag na aklat na Usul at Talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ito ay inshallah pang 16 na halqa, inshallah, na natapos ng Imam rahimahullah ang pagpapaliwanag ng syahadatu an la ilaha illallah. Doon tayo tumigil at pinagpatuloy ang pagpapaliwanag ng syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, na ang syahada o pagsaksi o pagsumpa sa Muhammad Rasulullah, ito ay kaakibat o kalakip o kasama ng la ilaha illallah. Hindi ito pinaghihiwalay. At ito alam natin na palaging may mga ayat, mga hadith na kapag inuutusan tayo o na mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala, laging kasama ang pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din kapag inutusan tayo na sundin ang Allah subhanahu wa ta'ala, sundin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. At iba pang mga kautusan sa Quran na sa hindi tanggap ang syahada o pagsaksi o pagsumpa ng isang tao sa wahdaniyya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag walang pagsaksi sa risala o sa mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay laging binabanggit sa adan, ito ay binabanggit sa ating tasyahud, ito ay binabanggit kapag tayo ay magsasyahada, at iba pang mga laging kasama ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito ay binubuo ng dalawang ang syahada na yan, ang syahadatan, ito ay binubuo ng ikhlas wal mutaba'ah, na ang unang bahagi ay ikhlas o tunay na kalinisan ng ating layunin na walang anumang uri ng syirk at riya o sum'a o papakitang tao na ang alalamang subhanahu wa ta'ala ang ating paghahandugan ng lahat ng ating pagsamba. At ganoon din ang pamaraan ng ating pagsamba, kailangan na ayon sa pamaraan ng isinugong propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pagkatapos natin ipaliwanag kahapon yung kahalagahan ng arkan ng tauhid ng nafi wal itsbat, sinabi rito ng Imam, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah wa qawluhu ta'ala. At sabi niya, ang dalil sa Quran, ang dalil sa pagsaksi o pagsumpa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Rasul, qawluhu ta'ala, ang saying ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. So dito laging nababanggit sa atin na ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Muhammad. At yan ay mga may nabanggit na mga ayat sa Quran, ang kanyang pangalan, 4, panglima yung Ahmad. So sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. So dito sa ayat na ito na unang laqad ja'akum rasulun min anfusikum, o sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan dumating sa inyo ang rasul min anfusikum. So nabanggit talaga dito, ibig sabihin dumating sa inyo, isinugo sa inyo ang rasul na may daladalang risala o mensahe na nagpapatunay na siya talaga ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang ibig sabihin ng rasul, meron siyang dalang risala. Min anfusikum, siya ay magmula sa inyong lahi, sa inyong jins, hindi siya galing sa maanghel, hindi siya jin, hindi siya anumang uri ng nilikha, upang siya ay talagang makausap ninyo, makapagtanong kayo at maipadama ninyo ang inyong mga naramdaman. At dito sa ibig sabihin dito rin ng min anfusikum, naka-address ito ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, na ang taong dumating sa inyo na pinili, kilala nyo siya magmula nung siya ay lumaki hanggang siya ay mag-claim ng nubuwa o ng prophethood at na siya ay sugo. Kilala na siya na siya ay taong mapagkakatiwalaan, siya ay al-amin, siya ay sadik na tao, siya ay tapat na tao. Kaya
wala kayong mababanggit o iaakusa sa kanya na siya ay taong sinungaling. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanyang pagkatao, siya ay kilala na taong matapat at siya talaga ay karapat-dapat na tumanggap ng risala o ng mensahe. At ganoon din, siya ay alam ng mga tao na siya talaga ay taong mapagkakatiwalaan. Siya talaga ay karapat-dapat na pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa pagpapatuloy ng aya, sabi rito, pangalawang katangian na, unang katangian na siya ay magmula sa inyong lahi. Arab, tao, Arab, at pagkatapos kilala niyo siya na ang kanyang lahi ay sa pinakadakilang tao sa inyong lugar, sa Quraysh, Banu Hashim. At siya ay wala kayong masasabi sa kanyang pagkatao, siya ay marangal na tao at siya ay tapat na tao. Yan ang unang katangian dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, asizun alayhi ma anittum. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay asizun alayhi ma anittum. Na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa sobrang pagmamahal niya at habag niya sa mga Muslim, na ayaw niya ang mga Muslim ay dumaranas ng masyaka o ng paghihirap o anumang uri ng kapahamakan o paghihirap. Kaya kapag ang mga Muslim, ang kanyang mga sahaba at ang kanyang mga kasama ng kanyang panahon, at ang mga Muslim, kapag nabalitaan niya na sila ay nahihirapan o napapahamak, siya mismo ang nakakaramdam, siya ay naghihirap. Naramdaman niya ang paghihirap ng mga Muslim. Kaya ang daladala niyang risala, ang din ng Islam na daladala niya, ito ay din as-samaha, ito ay hanifiyatu samha, ito ay ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na madali. Itong unang-una, ito ay ang kanyang akida talaga tama, na ito ang paniniwala ng lahat ng mga propeta at lahat ng kanyang mga tinuturo na ibada o amal, mga mabuting gawa ay ginagawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na madali. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag pinapipili siya kung ano, pinipili niya ang pinakamadaling bagay. Pinipili niya ang pinakamadaling bagay. So yan ang katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi ibinigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang paghihirap. Ginawa niyang madali para sa atin ang lahat. Ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang madali. Sabi nga ng propeta, buito bil hanipiyati samha. Ako ay pinadala sa hanipiya, na tamang religion, talaga tama akida, at ito ay madali na samha, sahal, madali. Wa ma ja'ala alaykum bid-dini min haraj. Hindi ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa inyo ang din na mayroon kayong paghihirap o haraj o mahirapan kayo. Kaya ang unang-una, ang teaching ng Islam ukol sa paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakadali talagang unawain. Hindi tayo mahirapang, hindi tayo makukumpyos. Katulad ng ibang katuruan na tatlo daw ang Diyos. Napakasimple lamang na akida ng mga Muslim. Kung talagang titingnan natin ang nabanggit sa Quran, walang anumang uri ng confusion. Pangalawa, sa ating mga gawa. Ano ba ang sala? Kapag tayo ay walang kakayang tumayo, pwede tayong umupo. Pag hindi pwedeng umupo, pwede tayong mahiga. Ganon din sa ating saka, kapag wala tayong kakayahan, hindi tayo kabilang sa dapat magbigay. Kapag sa hadis naman, pwede tayo mag-appoint ng sino man. At anumang uri ng gawain natin, tayo ay inuutusan na piliin natin lagi ang pinakamadali. Kapag walang tubig, pwede tayo magtayamum. Kapag medyo masyak ka sa atin ang paghuhugas ng paa, pwede nating pahidan lamang ang ating medyas. Ibig sabihin, ang din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinadala, na dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa talagang samha. Maging ang ating kamsa salawat na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito originally na 50. Pero sa pakiusap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ipabalik-balik na ito ay naging 5 na lamang, at ang reward niya ay 50. Ay alam natin na sa hinahadith. So yan ang pangalawang katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asizun alayhi ma anittun harisun alaykum bil mu'minina rahupuray. Harisun alaykum. Na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya talaga ay haris. Pinapangalagaan niyang mabuti ang ating kaligtasan. Ang ating kaligtasan, una-una na talagang ipinakita niya sa atin ang pag-alis sa dulm papunta sa nur ng Islam. Minagdulumat ilan nur. Ngayon talaga ang dala niyang katuruan na alisin ang mga tao sa kadiliman at dalhin niya sila sa landas sa liwanag ng katotohanan ng tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
at ng pagsunod sa din ng Islam. Ganon din sa ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang pangalaga talaga sa ating tauhid, na ilayo tayo sa shirk. Ang pangalaga na iniwan niya sa atin, na talagang pinalalahan niya tayo na wag tayong gagawa ng anumang uri ng gawain na mapapalapit tayo sa impyerno sa pamagitan ng anumang uri ng shirk. At ganon din, binigyan na tayo ng mga babala na wag tayong gagawa ng anumang uri ng mukalapa o salungat sa kanyang sunnah na mapunta tayo sa anumang uri ng bid'ah. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang napakaraming mga hadith na iniwan niya sa atin. Lahat ng bagay na makakabuti sa atin at lahat ng mga bagay na makakasama sa atin, pinangalagaan niya talaga tayo. Maging siya ay mag-aagaw buhay na, binibili niya sa atin ang tauhid, na lumayo tayo sa shirk, binibili niya sa atin ang sala at iba pang mga bagay. Ang kanyang huling hajj, nabanggit niya sa atin ang ating mga kababaihan, ang buhay ng isang Muslim, ang ating kayamanan, ang ating karangalan, anumang karapatan ng isang Muslim o ng isang tao sa kanyang kapwa. At ang unang-una ay ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang propeta Haris, talagang pinapangalagaan niya, proteksyonan niya ang mga Muslim na wag silang mapunta sa kaparusahan sa impyernong apoy, at wag silang na sila ay mailigtas sa impyerno at sila ay mapunta sa paraiso. Sumunod na katangian ng propeta, bil mu'minin na raub. At sa mga mu'min, sa mga believer, siya talaga ay napaka maawain. Sobrang kanyang pagiging, napakabait niya sa lahat ng, lalong-lalo na sa mga believer. Lalo na sa mga believer. Sabi nga sa ibang sura, sabi ito, Muhammad Rasulullah walladina ma'ahu asidda alal kufar ruhama'u bainahum. Ng mercy o ang pagiging napakabait ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi niya iniintindi ang kanyang sarili para sa mga, at ang kanyang pagtayo sa hating gabi sa qiyam, ito ay para sa atin kasi ang kanyang kasalanan ay pinatawad na, ang nakalipas at ang panghinaharap. Kaya ang kanyang anumang uri ng ibadah na ginagawa niyang pagsisikap, ito ay upang iligtas tayong mga Muslim sa kapahamakan. Panghuli na katangian na nabanggit dito sa aya na ito ay rahim, na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay rahma, siya ay mercy sa lahat ng mga, hindi lamang unang-una sa mga Muslim, kaya lang sa lahat ng sinugo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatul lil alamin. So yan ang huling sugo na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At binanggit dito ng imam sa atin pagkatapos na ibigay sa atin yung dalil kung ano ang kahulugan ng Muhammad Rasulullah. Ito'y lagi ko na nababanggit, pero napakahalaga na ito'y lagi nating ulitin, ipaalala na at ang isang Muslim dapat ito ay ma-memorize ang kahulugan na yan. Sabi rito ng imam, wa ma'na syahadatu anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu bima amar wa tasdiquhu bima akbar wa istinabu ma na'aha anhu wa syajar wa an la yu'badallaha illa bima syara'a. So dito nabanggit ng imam rahimahullah apat na bagay upang lubos nating maunawaan ang kahulugan ng Muhammad Rasulullah. Una, sabi rito ng imam rahimahullah, ta'atuhu bima amar, na ang lahat ng isinugong propeta, lalong-lalo ang huling propeta, ito ay karapatan nila na sila ay ating sundin. Na ang propeta, karapatan niya na siya ay ating sundin. Kaya kung ang isang tao, hindi sapat na isang tao, siya ay muklis, maganda ang kanyang layunin sa ibadah, kaya lang kapag siya ay sumuhay sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkakamali siya sa kanyang gawain. Kaya sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, may yuti ar-rasul faqad ata'ala. Kung ang pangalan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi nababanggit sa syahada o sa adan at iba sa tasyahud, sa mga aya ng Quran, sabi rito na Allah, man yuti ar-rasul faqad ata'ala. Kung sino man ang sumunod sa inyong sugo, katotohanan, sinunod niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ang pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidnillah.
hindi ko isinugo ang mga sugo o ang sugo, ang Propeta Muhammad, maliban lamang na siya ay sundin sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay makakamit natin ang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wati'ur rasul la'allakum turhamun. Sabi ng Allah subhanahu, sundin ninyo ang inyong sugo upang makamit ninyo ang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bab ng mercy sa isang believer na sumusunod talaga sa pamaraan o sa utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu pakudu wa ma nahakum anhu pantahu. Pangalawang nabanggit dito ng Imam rahimahullah, sabi niya rito, tasdiquhu bima akhbar. Na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang may dala ng mensahe, ng risala. Siya ang may dala ng Quran, siya ang may dala ng sunnah. Siya nagpapaliwanag sa atin ng kabuuan ng ating din. So lahat ng akbar na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu unang-una tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang Allah, ano ang kanyang asma wa sifat, ano ang kanyang af'al, ano ang kanyang mga katangian, ano ang kanyang pinalulugudan, ano ang kanyang minamahal. Ito ay nabanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dala niyang Quran at sa kanyang sunnah. Kaya kung anong dalang kabar o akbar ng Propeta Muhammad, dapat natin paniwalaan. Ganon din sa ating lahat ng mga bagay na tungkol sa unseen, paniniwala sa mga anghel. Nabanggit sa Quran at ito ay dinitalye pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paliwanag. Tungkol sa mga naunang mga propeta, ano ang mangyayari sa araw ng paghuhukom, ano ang mangyayari sa libingan, ano ang aral na makukuha natin sa mga naunang tao, sa mga tao na sumunod sa propeta at hindi sumunod sa propeta. At nagbigay siya sa atin ng mga impormasyon tungkol sa panghinaharap, ano ang mga alama ng saa, mga sign ng Yawm al-Qiyamah, major sign at saka minor sign. At binigyan niya tayo ng mga babala tungkol sa kanyang kabar, tungkol sa Dajjal at iba pang mga fitna na darating sa buhay ng isang Muslim kapag lumalapit na ang Yawm al-Qiyamah. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. So ang lahat ng sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kabar. Sabi dito, wa ma yantiqu anil hawa. Hindi siya nagsasalita ng ayon sa kanyang sarili. Lahat ng sinasabi ng Propeta Muhammad, illa in huwa illa wahyun yuha, na ang mga nagmumula sa kanyang salita at gawa, ito ay revelation magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi rin sa surah Al-Kahf, sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, qul innama ana basharun mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sabihin mo na, innama ana bashar, ako ay tao rin lamang na katulad nyo. Ang kaibahan ko lang sa inyo, na ako ay tumanggap ng inabasharun mitlukum yuha ilayha, na mayroong nireveal sa akin na revelation ng Quran at ang sunnah na paliwanag ng Quran. So lahat ng sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magmumula sa kanyang salita at gawa, ito ay revelation magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nagsasalita sa kanyang sariling kagustuhan. Lahat ng bagay na nabanggit niya sa atin, ito ay makakabuti para sa atin, at lahat na pinagbabawal niya sa atin, katiyakan na ito ay makakasama para sa atin. Pangatlo, wajtinabu ma naha anhu wasajar. Na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag ang propeta ay may pinagbawal sa mga Muslim, dapat ito ay ating layuan at wag natin itong pupuntahan. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nahakum anhu pantahu. Kung anong pinagbawal ko sa inyo, ito ay inyong layuan, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Propeta Muhammad, ida nahaytukum ani shay fajtanibuhu. Sabi ng Propeta, kapag pinagbawal ko ang isang bagay sa inyo, ito ay inyong layuan. Wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. So kapag ang pagbabawal, sabi ng Propeta, kung ano man ay pagbawal ko sa inyo, idha nahitukum an shay fajtanibu, layuan ninyo. Hindi sinabi dong sa abot ang inyong makakaya. Dahil ang bawal, ito talaga ay bawal, talagang completely na ating layuan. Pero ang utos, ang mga kautusan, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum.
So kapag tayo naman inutusan ng mga gawain ng ibada o kurba sa Allah subhanahu wa ta'ala, gawin natin ito sa abot ng ating makakaya. Kung ano ang ating kakayahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So kung ano ang ating kakayahan. Ang sala, kapag di na talaga kaya, pwedeng umupo. At iba pang mga naipaliwanag na natin kanina. So yan ang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang kanyang anumang uri ng pinagbabawal ng propeta na hindi nabanggit sa Quran, ito ay paliwanag ng Quran. Ito man ay mga gawain na pinagbabawal, ito may mga pagtingin, pagsasalita, pakikinig, mga gawain ng mga pinagbabawal, diba? Musika, ito ay dinitalye talaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Nadarating ang panahon, may marong sa kanyang mga na gagawin lang halal ang maasip, ang musical instrument. Ibig sabihin talagang pinagbabawal dahil ipinaliwanag niya ang aya ng Quran. Ganon din yung mga pagbabawal ng mga inumin, ng mga pagkain na hindi nabanggit sa Quran. Ito ay pinaliwanag ng Propeta Muhammad katulad ng mga pagkain ng mga karne ng mga mababangis na hayop na mayroong mga pangil na kumakain ng laham. Ito ay pinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayon din yung mga ibon na may bagwis katulad ng mga agila at mga kru at iba pang mga kumakain ng laham. Yung mga ibon na may kuko na malalaki at mahaba ang kanilang tuka na kaya nilang pumatay ng hayop sa pamagitan ng kanilang tuka at ng kanilang mga kuko. Iba pang pang-apat na nabanggit sa atin ng Imam rahimahullah, sabi rito, Ar-rabi'atu an la yu'badallaha illa bima syara. Nang pang-apat na hindi natin sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang kung ano ang dala-dala niyang katuruan, ang dala niyang syariah, ang Quran at saka ang Sunnah. So, kaya, alam mo, sabihin natin, may mga tao na sila ay sincere. Maganda ang kanilang layunin, gumagawa sila ng kabutihan. Kaya lang, kung hindi naman ito naayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so hindi ito tatanggapin. At ang unang tinutukoy dito, sabi nga natin, na ang tinutukoy natin dito Sharia sa pamaraan ng ibada ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya mismo ipinakita niya ang kanyang ibada. Unang-una ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga naunang mga propeta, hindi talaga siya involved sa shirk. Hindi siya involved sa shirk. Kung paano niya pinagbabawal ang shirk, pagsamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtambal o pagdaan sa mga ginagawa ngayon ng mga tao na meron silang dinadaanan sa kanilang pagsamba, halimbawa santo, banal na tao, propeta, anghel, jin, ribulto, ano bang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ginawa. Ang kanyang relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalinis. Kapag siya ay sumasamba, anumang uri ng pagsamba ang ginagawa niya, ito man ay pagdarasal, ito man ay pagdudua, ito man ay pagkakatay, ito man ay kapag siya ay nasa digmaan, humingi siya sa tulong, hindi siya tumatawag sa mga banal na tao, sa mga naunang propeta. Ang tinatawagan niya ay ang Allah lamang subhanahu wa ta'ala. So yan ang Allah yu'badallahi bima syari. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang modelo natin sa pagsamba. So, hindi siya sumamba sa mga huwad na Diyos. Siya ang una. Na ang kanyang ibada, walang anumang uri ng shirk. At ang kanyang ibada, ayon sa kanyang daladalang syariah, hindi base sa kanyang hawa o hindi base sa kanyang kagustuhan. Hindi siya gumagawa ng anumang uri ng ibada kung hindi base sa revelation. Meron siyang dalil. So, yan ang ating propeta. Kaya sabi nga rito ng Imam, Allah yu'badallaha illa bima syari. Mismo ang ating propeta, hindi siya gumagawa ng pagsamba na wala siyang, hindi inuutos sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba rin. Lalong-lalo na tayo, kung ang propeta ganyan, naligtas sa alamat na anumang uri ng pagsira ng kanyang relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na tayo na mag-ingat na mabuti. Na wag tayong kukuha ng tagapamagitan, ng mediator, wag tayong gagamit ng sabi natin, dadaan natin yung mga banal na tao na yan dahil sila ay malinis, tayo ay marumi. Yan ang kalimitan na problema ng tao ngayon. Kaya ang isang Muslim dapat wag magsawa na ulit-ulitin yan dahil ang lahat ng mga tao ngayon na sumasamba sa huwad na Diyos, ang kanilang dahilan
na sila ay marumi at ang tinatawagan nila ay yung mga banal na tao. O ito man ay anghel, ito man ay propeta, o yan man ay santo na kinikilala ng banal na tao. Yan ang totoo na pangyayari. Kaya lang ang propeta, hindi niya ginawa. Lahat ng propeta, walang propeta na gumawa ng ganyan. Kaya yung mga Muslim na namumuno sa mga dalal, nadadalhin ang mga Muslim sa kung anong magustuhan nila ayon sa kanilang hawa o desire na pamaraan ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi naman ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay dalal. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala. Lahat ng bid'a ito ay dalal. Kullu dalalatin pinnar. At lahat ng mga pagkaligaw, ito ay patungo sa impyernong apoy. So, kaya dapat mag-ingat tayo sa pamaraan ng ating pagsamba. Ganon din, bukod sa ang ating hawa, ang ating sariling kagustuhan, kung lang maisipan natin, ano ang mga superstitious o karapat na naririnig natin sa tao, ano ang nakikita natin sa karamihang tao, ano nagugustuhan ng tao. So, dapat ito ay ating layuan at bumalik talaga tayo sa dalil, sa Quran, sa Sunnah. At dito, ang anumang uri ng ibada, dapat walang shirk, hindi base sa hawa, sa sarili nating kagustuhan, at hindi base sa anumang uri ng bid'a. So, sabi ng Propeta Muhammad, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kung sino man ang gumawa ng anumang uri ng gawain, hindi namin ito dinala, hindi ko ito dinala, o hindi ko ito, laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ito ay rejected, ibabalik to sa tao. Alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Sabi ng Propeta, manatili kayo sa aking sunnah. So yan ang ibinigay sa atin ng Imam rahimahullah, na hindi ibig sabihin magkiklaim tayo na tayo sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kahalagahan ng Muhammad ar-Rasulullah, na ibig sabihin ittiba, mutaba ar-Rasul, na hindi tayo sasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban lamang kung anong dala niyang katuruan. So ulitin natin yung apat na nabanggit ng Imam rahimahullah. Sabi, ta'atuhu bima amar, na sundin natin lahat ng kanyang pinag-uutos. Ano mang inutos ng propeta. Kung anong inutos ng Allah at saka inutos ng propeta, iisa yan. Wa tasdiquhu bima akbar, at paniwalaan natin ang dala niyang lahat ng mga impormasyon o kabar o katuruan na dinala niya dinala niya sa atin, para sa atin. Ito ay dapat ating paniwalaan ng walang anumang uri na pag-aalinlangan. Tasdiq bil kabar, ng walang anumang uri ng syak. Paniwalaan natin ng 100% na ang dalang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katotohanan. Kahit na minsan hindi natin naunawaan ang hikmah, hindi natin minsan naintindihan kung ano ang dahilan kung bakit yan ipinag-utos, o bakit ang teaching na yan ay ganito. Halimbawa, pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kapag dinilaan ng aso ang kagamitan ng tao o ng mga Muslim, dapat ito hugasan ng 7 beses. Ang una dyan ay turab, lupa, alikabok o buhangin. So may mga iba nagtatapsir ng Quran, dinidirekta na pinapaliwanag nila yung sarilang paliwanag ng mula. Sabi nila yun daw, yung mga kabataan na nagpunta doon sa cave, na natili doon ng ilang daang taon, may kasama silang aso. Bakit sinasabi haram ang aso? So ginagamit niya ang sarili niyang kaisipan. Samantalang ang propeta, nabanggit sa atin ng propeta na ang aso ay allowed lamang sa bahay, na kung ito ay ating gagawing bantay sa labas ng bahay, kung ito ay gagawin nating bantay sa ating farm, at ganoon din kung ito gagamitin natin sa ating paghahunting, at ito ay trinin natin yung aso na yan. So, at malayo siya, hindi siya natutulog sa loob ng bahay kasama natin sa higaan at pinapakain natin kasama. Yan ipinaliwanag ng mabuti ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan ngayon nakikita natin karamihan sa mga tao, sa mga hindi mga Muslim, na ang aso lang katabi nila, nakikipagdilaan sila kasama lang kumakain dahil daw ito daw ay mabuting katangian ng tao. Meron tayong batas, meron tayong teaching na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang aso ilayo natin sa pwede yan sa labas ng bahay bantay.
na ang aso hindi papasok ang anghel sa bahay. So sabi nung nagpapaliwanag na ginamit ang kanilang sariling isipan, sabi niya, paano hindi papasok yung aso doon sa cave, nandun yung mga kabataan. So ginagamit niya, dapat ang aya ng Quran, kapag walang paliwanag sa Quran, ang magpapaliwanag ay ang hadith ng Propeta Muhammad kung anong akbar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag dinapuan yung ating iniinom na sabaw, o ano mang iniinom natin, syurba, na dinapuan ng langaw, itubog natin yung langaw at itapon natin pagkatapos natin itubog. So dahil nasa kabilang pakpak yung kanyang dalang karamdaman, at sa kabilang pakpak naman yung dalang gamot. So pinaliwanag sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging ang mga doktor ngayon sa ating panahon o mga scientists, kung hindi nila paniniwalaan, nasa sa kanila. Kaya lang tayo mga Muslim, alam natin na yan ay magdudulot sa atin ng kabutihan. Nabanggit ng Propeta ang honey, ang ihi ng camel, na ito'y gamot sa sakit ng tiyan, na ang dates, ito ay isa sa pinakamabuti sa isang tao, isang babae na bagong panganak, sa isang sanggol na bagong silang, yung ginagamit sa ita-itahnik, at iba pang mga magdudulot sa atin ng kabutihan dito sa dunya. Sabi niya, habba sauda. Ang habba sauda, ito ay gamot sa lahat ng sakit, maliban lamang sa kamatayan. So ang lahat ng yan ay kabar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaniniwalaan natin na walang anumang uri ng pag-aalinlangan. At kung ano man ang pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay ating layuan. At bawal sumamba ang isang Muslim. Bawal sumamba. Tawqifi ang ating pagsamba kapag walang dalil o hindi ginawa ng propeta. Kapag hindi ginawa ng propeta. An la yu'badallah illa bima syara. So ibig sabihin, halimbawa, pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pagdiriwang ng kanyang, sabi doon sa Quran, mag-celebrate kayo, mag-enjoy kayo, pero hindi doon nabanggit. At ang Propeta Muhammad, hindi doon binanggit na yun ay celebration ng kanyang Eid. Dahil ang Eid natin, ang dalawang Eid ng mga Muslim, Idul Fitr at saka Idul Adha, detalye talagang pinakita sa atin ng Propeta Muhammad magmula sa kanyang paggising hanggang pagbalik niya sa bahay, kung anong ginagawa niya sa Idul Fitr, ganun din sa Idul Adha. Detalyado lahat. Paglabas niya, saan siya dadaan, anong gagawin niya, kailan niya dapat ibigay yung kanyang sadaqatul fitr, kailan siya dapat mag-sacrifice, anong sinasabi niya sa kanyang khutbah, ilang takbir, lahat ay nabanggit sa atin ng detalye ang kanyang Eid. At ang kanyang Eid, walang ibang pamarang kundi pagpupuri. Ibig sabihin, tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagtataas ng tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. At pagkatapos takbir sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang anumang uri ng pagtataas sa kanyang sarili. Nang ginagawa ngayon ng mga tao na nagsiselebrate o nagdiriwang ng birthday ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi ito involved sa shirk, sobrang pagtataas sa propeta. Na minsan nagsasalata na sila ng mga bagay na inilalagay nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasa level na ng katayuan ng uman sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratan Nasara Isa ibn Maryam wa qulu Abdullahi wa Rasuluh. Sabihin nyo na ako ay alipin lamang, ako ay Abdullah, ako ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala wa Rasul. Ako ay sugo. Yan ang kanyang posisyon, hindi pwede itaas. Anong nangyari sa mga tao na sobrang pagtataas nila sa kanyang propeta? Ginawa nilang Diyos, sinamba na nila hanggang sila ay papunta sa kupor, sila ay napunta sa kupor, sa shirk, at sila ay pupunta sa impyerno. Kung susunod tayo sa kanilang landas, yan ang ating, kaya ang propeta, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang maliwanag sa atin ang ating pagsamba, ang ating ibada. Allah yu'badallah illa bima syara. Ayon sa dalil. Ayon sa dalil. Kapag sumamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng walang dalil, maliligaw tayo. Maliligaw tayo. At ang patutunguhan natin ay kullu dalalatin pinnar. Lahat ng mga dalal, pagkaligaw ay walang patutunguhan, ibang patutunguhan kundi sa impyerno. So yan ang ibig sabihin ng Muhammad Rasulullah. Yan ang ibig sabihin ng Muhammad Rasulullah. Nasundin natin ang lahat ng kanyang pinag-uutos, paniwalaan natin lahat ng dala niyang katuruan,
Layuan natin ang kanyang mga pinagbabawal at hindi tayo sasamba sa Allah Tabaraka wa Ta'ala maliban lamang kung ano ang kanyang pamamaraan ng pagsamba. Ano pa ang saysay, ano pa ang silbi nang may sugo kung ibang gagawin natin. So kung sabi natin, sasamba tayo kung anong sarili nating kagustuhan, wala na, hindi na kailangan ng sugo. Hindi na kailangan ng propeta, hindi na kailangan ng rasul. Kaya lang, isinugo ang rasul. At kapag hindi natin sinunod yan, tayo ay pupunta sa impyerno. Katulad ng mga naunang mga tao. Ang sanhi ng kanilang pagkaligaw at kapahamakan, kaparusahan, sa kanilang pagsuway at hindi pagsunod sa kanilang sugo. Sila ay nilipol. Sila ay napahamak. Sila ay pinarusahan. At sa kabilang buhay, may nag-iintay sa kanilang malupit na kaparusahan. Kaya yan ang tinatawag nating syahada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, na laging pinapaalala sa atin sa adaan, sa ating tasyahud, ikhlas, ng anumang uri ng gagawin nating pagsamba o kurba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kailangan ito ay naayon sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naayon sa bid'ah. Hindi naayon sa anumang uri ng bid'ah. So yan ang kahalagahan ng ibinigay sa atin dito ng Imam sa kanya aklat na usul at talata. At inshallah, itutuloy natin yung ibang arkan na nabanggit niya sa atin, yung tatlo pang arkan, sala, saka, siyam, at saka hajj. At binigay niya sa atin ang mga dalil. So hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and share if you want to see